mga halang ang kaluluwa, mga ganid, garapal, walang kabusugan, na tila baga nasaniba na ng masamang espiritu, mga kababayan. Yan talaga ang paglalarawan ni Senator Marcoleta dito sa kanyang mga kasamahang mga buhaya, mga kababayan, dyan sa Kongreso at sa Senado, na walang ibang ginawa, mga kababayan, kundi hut-hutan, pagsamantalahan ang kaban ng bayan. Makinig po tayo, mga kababayan, ha. In-explain ni Senator Marcoleta kung paano, mga kababayan, ninanakawan ng mga buhaya systematically itong ating kaban ng bayan. At ang nakakapagtaas ng kilay dito, mga kababayan, ay parang nag-allocate pa ang gobyerno mismo, mga kababayan, ha, ng portion, malaking portion, mga kababayan, sa makatuwid. Sabi ni Senator Marcoleta, umaabot ng 1 trilyon ang ina-allocate ng gobyerno, mga kababayan, para ipakain dito sa mga buhayang ito. Panoorin niyo po. Itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, ito ang pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa Flood control. Opo, Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling eskwelahan pa talaga. Oo. Sa abroad pa. yung iba nagsipasok pa sa seminaryo Kaya, At ang punot dulo niyan, mga kababayan, pinag-aral pa sa Oxford at sa Amerika, hindi natapos, mga kababayan. Second year college lang. Oo. talaga, oo. Oh. Hindi mo kilala kung sino? Hindi, wala akong Mamaya sasabihin ko. Sige po. At yung isa, pumasok pa daw sa seminaryo, mga kababayan. Alam niyo kung sino yon? Zaldico. Anya, mga kababayan, na kung hindi daw siya naging kongresista, malamang naging pare na daw siya. Delikado. Hindi naging pare, mga kababayan, kaya naging demonyo. Magtataka Zaldico. ka kung bakit parang nasaniban Parang nasaniban. Hindi pagkaraniwan itong nangyaring ito. Nasaniban ng espiritu ng kurakutan. Oho. Ito na siguro ang pinakamalala. The worst. Garapal. Garapal, mga kababayan. Siguro, lantaran. Lantaran, harap-harapan. Na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Paano mo iisipin Shameless. na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Oo, may konting- Yung pag-aalinlangan, Oho. Takot na talaga, no? pag-aatubili, hindi Systematic. Talagang Garapalan. pinano. Oho. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Doon na. Hindi mo yung magnanakaw dahil sa- Nagtatago. Pero ito, mga kababayan, talagang harap-harapan. Malaking sa sambayan ng Pilipino na kung saan doon nanggagaling ang pera, mga kababayan. Nakikita natin. Ayun, ninakaw nila ang pera. Alam mo, may kapangkaraniwang may damdamin dyan may guilt feeling din yan, nahihiya. Totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip na nahihiya Oho. Ito Pero ito ngayon, mga kababayan, mga kongresista at mga senatong, harap-harapan. kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala Proud natin. pa sila. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yata eh. Oo. Kung tawagin honorable. Honorable pang mga animal. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Oho. Sapagkat alam mo, ano na ito yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha ng isang salita na po pwedeng aakma, madi-describe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan Hindi na milyon ito, hindi na bilyon Trilyon. Bilyon ang Trilyon na pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Dahil Ay, disgrasya ng bansa natin, mga kababayan. Tayo ang nagsasuffer. Tapos, tingnan nyo, pansinin nyo itong mga kongresista, mga kababayan, ha? Ang kanilang mga gamit, mga kababayan, mga bag, milyones, mga alahas, milyones, mga outfit, milyones. Mga sasakyan, milyones. Special mention yan si Johnny Pimentel ba yun, mga kababayan, na buisit, na nag-trigger sa mga Duterte? Tingnan nyo, allegedly, mga kababayan, ayon doon sa nakikita natin sa social media, mayroong garaheng puno ng sports car, allegedly. Sa'yo ba to, Johnny Pimentel? Yung taga Surigao ba yun, mga kababayan, na kongresista? Na kung saan ang bayan nila, mga kababayan, sobrang hirap. Siya ang congressman, na sobrang langya at sobrang yaman. O kayong bumuboto kay
Johnny Pimentel ba yun? Kay Pimentel, na isang anti-Duterte. Now you know kung bakit mahirap ang lugar niyo. Lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Oho. Wala kang pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Nakikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. Oho. Totoo. Kaya mabuti na lang yung kasama ko. Mabuti na lang naisip niya. Sabi ko, bakit naman ka ako yung mga tsinelas, hindi pare-pareho ka ako yung kulay. Oo. Kaya mo na ko, sabi niya, importante lang, meron silang... Mayroon sasabihin sa paa. Oo. Oho. Yan mga kababayan sinasabi natin. Ito sana mga programa mga kababayan para sa mga tao. Ninanakaw ng mga kongresista at mga politiko. Kaya nagsasuffer ang taong bayan mga kababayan. Isip mo kaliwa, verde, yung kanan, blue eh. Butas pa yan. Oo. Pero kahit papano, nabigyan lahat ng tsinelas ng bata. Tsinelas pa lang, at least nakapagpasaya po sa kanila. Oo, pero kung titingnan mo, bakit nagkaganon yun eh? Walang-wala talaga eh. Pagkatapos itong mga taong ito, napakalakas ng, ewan ko, yung influensya sa sarili. Hindi ko malaman kung saan nila kinuha yung lakas ng loob para gawin nila yon sa ating bansa. May ginamit kayong termino dyan, Sen, eh. Halang ang kaluluwa. Halang ang Hindi naman kaluluwa. akin yun eh. Ay, di ba? Halang ang bituka. Kasi halang ang bituka sa halang ang kaluluwa eh. Hindi kasi ako nung ako grade 5 pa lang, mahilig na ako sa sine, Jen eh. Opo. Alam mo naman pagka yung mga kontrabida nag-away. Opo. Ha? Yung Fernando po Jr. Ano yung Oo, pagkatapos yung, alam mo yung Mary Walter, di ba? Kilala mo yun eh. Ikaw naman eh. Opisan ng Red Cross po yan eh. Hindi ba si Si Mary Walter. Mary Walter, hindi ko malaman kung sino yung... Sino yan? Hindi na namin naabutan yan. Kasama niyo, si Ruben Rustia yata yun. Kapag ka pinagsasabihan yung mga magnanakaw ng kalabaw nun eh. Magnanakaw pa lang ng kalabaw. Dati mga kababayan, ngayon trilyones na ang ninanakaw. Wala nga ninanakaw noon eh. Pagkatapos meron pang mamamatay doon sa eksena na yun. Magsasalita yung Mary Walter. Anong sabi? Mga halang ang kaluluwa. Yan. Sabi niya. Mga Ang kaluluwa. So na-internalize Mga halang ang kaluluwa. ko yung may di-describe niya pagka yung mga bagay na talaga nakapanlulo mo Opo. na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan. Halang ang kaluluwa. Sabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Kasi Di ba? kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung ano magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa. Amo na ginagalawan. Lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Mabuti Mga halang na talaga ang kaluluwa. Isip mo na lang yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Walang kabusugan mga kababayan apparently. Oo nga no. Hindi ba? Oho. Well, biblically sin talagang ano yan eh. Sipin nyo na lang mali-maleta mga kababayan. Kapusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay mini-make-upan, Uy, nag-make up. Oh. Tapos yun mga kababayan ha. Ang sabi pa ni VP Sara ha, hindi lang nagnanakaw si Romualdez mga kababayan sa Kabanang Bayan. Tumatanggap rin siya mga kababayan sa illegal gambling. Oh, illegal gambling ha. Tapos, wala man lang aksyon mga kababayan ang gobyernong nagva para imbestigahan ito. Kung hindi ito totoo mga kababayan, bakit hindi nila kinasuhan si VP Sara? And then, wala talagang kumagat mga kababayan, pati media. Pikit balikat lang. Oh, kita nyo, mga halang talaga ang mga kaluluwa. Lahat na siguro mga kababayan na pwede nilang pagkakitaan, ginamit nila. Pampayaman na naman mga kababayan. Dapat i-sequester na yung yaman na lang mga animal na yan. Mga halang ang kaluluwa mga kababayan. ano kaya mabuti nating gawin? Yan nga Paano po, mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan natin na ito? Kasi ang sabi nyo, Sen, budget ang Death penalty na yan. pinagbulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, Ang magandang gawin, pag-resigning si BBM. Siya ang punot dulo niyan mga kababayan na nangyayari ito ngayon. BBM resign. ginawa yung budget 2025 for this year. Meron pa di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Pagdating ng election. And then mga kababayan, mas lalala pa yan pagdating ng election 2028. Tingnan nyo, di ba?
Yung dati ngayon, 6.7 pa lang. Pagdating siguro ng budget ng para sa 2028, papalo na yan ng mga kababayan, 8 trillion. Tapos ang uutangin dyan, halos kalahati siguro mga kababayan. Oo. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget nagsimula September 2024. Yes. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives. Ngayon mga kababayan ha, para sa budget sa 2026, mukhang mayroon pa rin insertion mga kababayan. Mga Oktubre man lang, kaya katapusan ng September, Opo. sapagkat /amendment. yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yan sa Korte Suprema. Wala namang pumunta sa And then ang Korte Suprema mga kababayan, wala ring reaction hanggang ngayon. Tinulugan. Korte Suprema para questionin ang budget na ito Oho. Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na Most pagkatapos crack ng budget bicameral in Philippine history. conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Andun pa sa Korte Suprema. Wala pang resolution ng Supreme Court yan. O paano Gising. At yung kay Tatay Digong mga kababayan, petisyon ng writ of habeas corpus para kay Tatay Digong. Sana inaksyonan na yan na mga kababayan Korte Suprema para magamit doon sa kaso sa dahig. Mabigyan ng interim release. Wala. mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon. Una-unahang pagkakataon. Natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco Sagot na doon yun. sa- Ayun mga kababayan, lahat ng ito isaldi ko na naman ay ituturo mga kababayan. And then si Bangag maghuhugas kamay na Kasi naman. pati yung mga pumirma, Sen, Pati si Tambalustos maghuhugas kamay. Meron na. Meron ba't kami nagaganyan? kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali yung kasi, ano? Kasi kapag Ay, mahirap yan. Ang gusto natin, multiple choice dahil ABCD lang. matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May pamilya. Baka sakali may tumama, di ba? Meta pa. Sabi ni Jen, may low of average. Si Jane pa ang pala dito mga kababayan. May chamba ko rito. Lahat A. Kaya lang, si Nelson, Lahat B. kung sigurado niya. Nag-aaral. Opo, Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan, oho. Di ba? Tama po. Kapag wala ka talagang ni-review, Naku, wala. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko. Ayun. 28 blanco. Ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Parang binigyan ng blankong cheque lang mga kababayan. Bahala na kayo dyan. Magkano ilagay nyo? Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot doon, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Pati Korte Suprema mga kababayan. Nga. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Haka-haka. Ganon. Doon sa House of Representatives ang gumawa niyan. Oho. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint yan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi baka sa Malacanang. Nagtuturuan na. Di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman ha. Nasabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga.
Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Oo, nag-aalala na nga Di ba? marami. Kasi Opo, kapag oo. ka hindi mo natapos ng Disyembre, Reenacted. marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. Opo. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos yung isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin. Babaliwala pa lahat ng debate ninyo. Oh. Uy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumagap, Ang sabi pa ni Bangag, binasa ko ang over 4,000 pages, wala akong nakita ni isang blanco. Bangag! umaga pa tayo nakakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang ngingiti-ngiti. Oo. Ha? Ngingisi-ngisi Sa doon. gitna ng pusikit na karimlan, may dala-dalang Pusikit? ballpen. Pinagsasagutan yung mga blaso. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isipin mo, siya ang susulat. Alam mo yung budget natin, katumbas ng isang cheque lang. Opo. Oo, sabi nila, ayan ang budget. Diyan nakasulat lahat ang bibilhin nating produkto at serbisyo na yan ang pagdadamutan ng bawat isang Pilipino sa susunod na taon. Yan, sa loob ng Isang taon cheque yan. lang yan. Overall. Oh, paano ngayon may blanco ngayon yan? Sino yung makapangyarihan na yun na nagsulat ng mga blanco na yun? Hindi naman natin na blanco yun eh. Oh. Hanggang ngayon nga walang umaamin. Sinong O hanggang ngayon, pinag-iisipan ng Korte Suprema. Isa lang ang maliwanag mga kababayan na mayroon talagang mga blanco. Ngayon, ang tanong, sino ang nag-fill in the blanks? Bawal yun. Bawal yun mga kababayan. Paano natin bibigyan ng kasagutan ito? Yeah. Sapagkat ang iniisip sen kasagutan para ito iwag nang maulit, papaano ito susolusyonan. 300 mahigit na mababata sa Kamara, 24 na senador. Meron bang nakapag-isip sa inyo? Halimbawa, sa inyo pong mga mababatas, kung paano nga kaya mahihinto o masosolusyonan itong problema ho ng pambansang budget natin? Hindi kasi nagkaroon ako ng idea. Kaya nga nagkakaroon ng ganong mga eskema eh. Kaya Oo. nagkakaroon ng ganong... Ay dahil sa presidente yan. Yan ang totoo. Lahat ng yan mga kababayan kontrolado ng presidente. Ang proper na ginawa nun ni Bangag mga kababayan, hindi niya pipirmahan. Anong ginawa niyo dito sa budget? Ang ginawa niya mga kababayan, pinirmahan niya. Dahil ayaw niyang magka-reenacted budget mga kababayan dahil magkakaroon ng election sa panahon na iyon. Andun ang mga ayuda nila na gagamitin sa bagoong Pilipinas. O 'di ba? Sa tuwing nangangampanya sila mga kababayan sa umaga, bigayan ng ayuda, papila para pagmalakpak sa kanila. Yan ang purpose. mga adventurism o nakapag-iisip sila ng kung ano-anong kaparaanan para nga makagawa sila ng bagay-bagay na kanilang pagsasaluhan, pagkakakitaan. Yan, opo. Nakita ko na nung ako'y nung nandun ako sa Blue Ribbon Committee. Ano ba ako yung bakit meron na tayong NEP? Yung NEP, ito yung National Expenditure Program na ang nagpupundar nito sa umpisa, yung tinatawag na Development Budget Coordinating Council. Ito yung DBCC. Ito yung DBCC. Talagang pinag-aralan. Yan na lang ang sundin mga kababayan. Sila pala bumubuo ng NEP. Kasama Sila. sila doon. Okay. Pagkatapos, kasi pasisimulan nila, sila yung magsisimula ng mga general principles kasi. So, ang DBCC, sila yung magsasabi ng ating mga economic variables. Okay. Yung mga economic assumptions natin, kinakailangan ito yung ating magiging parametro. So, sasabihin niya, kailangan ang inflation natin, ang rate of inflation ay, kunyari, hindi tataas sa 4%. O yung ating debt to GDP ratio, ganito. Okay. Yung ating ekonomiya, kinakailangan lumago tayo between 5.5 to 6%. Okay. Ito yung mga economic variables. Opo. So mula doon sa mga variables na yon, magsasubmit ngayon ng kani-kanyang budget ang lahat ng ahensya ng gobyerno. Opo. Meron silang pamamaraan dyan, naka-online naman sila eh. Opo. Halimbawa, si Nelson, Department of Agriculture. Yan. Ikaw naman, DNR. Yan. Opo. Merong lahat na DND, lahat Yan, na ng lahat ahensya, ng ahensya ng gobyerno. magsasubmit ngayon. Opo. Ang DBM ngayon, como siya yung naatasan, na siya yung Department of Budget. Magbabudget ng lahat ng pondo na yun. siya magtatala lahat. Yan, opo. Depende sa pangailangan. Ang pinakamalaking patalaan na yan, manggagaling sa Department of Public Works and Highways. DPWH.
Pero dapat DepEd, mga kababayan. DPWH pala. Inamin niya na wala siyang masyadong control doon sapagkat specialized agency daw ito. Kaya minsan, pinagtatalunan, paano specialized yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Ng DBM, sir? DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakaroon. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables? Opo. Kung saan pa, mga kababayan, grabe ang kurakutan, no? Walang ang DBM doon, say? Yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Oho. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Budget preparation. Budget preparation, yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Opo. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. Oho. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay Yan, natin. yung gagastusan na yan. Oh, kaya lang nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan, ganyan? Paano nangyari? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila Opo. na Nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. nabuo na yung conservative estimate. Opo. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yun po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure So, Program. yun Kung po tawagin yung- nila NEP. Opo, yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Hmm. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH, Aha. may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Kumbaga, Allocable. ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Binigyan sila ng allocable, mga kababayan. Parang, nag-a-allocate ng budget para, especially, para doon sa mga buhaya. Visit! Kasi doon magsisimula eh. Nakita mo naman doon sa salig ang batas natin. The power of the purse Tama po. to the House of Representatives. Kasi appropriations ito Yes eh. po, yes. Oho. So pagka appropriations, fiscal o private nagsisimula, House of Sa Representatives. House of Representatives. O ba't ka ako nagkaroon naman kayo ng ganong patakaran? Kasi po para hindi na po mamolestya yung aming mga inilatag. Para hindi na po kayo manggulo. Hindi na pakialaman. Diyos ko, Lord. So talagang ang hudas nito, mga kababayan, no? Ang itong mga buhaya talagang mga kongresista. Abolish Congress! Halimbawa, maglagay na lang kayo ng si Congressman Nelson Lubaw. Oho. Teka muna, bakit nilagay mo yung ganyan yan? Paano yung distrito ko? Yan, oh. Okay, para hindi na po kayo manggulo, sir, wag na po kayo manggulo. Total, meron naman po kayo. May May allocated sa kanilang mga special, mga kababayan. Diyan sila, kumikita ang mga buhaya. Yan ang dapat palitan. Ito yung allocable. Sa isa pala sa kasita, pang areglo pala yon. Allocable. Pagkatapos ng allocable, 300 mahigit yun eh. Opo, sa lower house. Ang bawat isang, sabi ko nga sa inyo, pagka regular congressman ka, 1 billion ang 1 average. billion. Grabe. May nakalaan sa yung 1 billion na maglilista ka ng project na gusto mo. Oho. Kakalat mo ng Kasi bawal na yung pork barrel. Kaya ngayon, yung ginawa nila, Allocable. pwede ka ngayong maglista. Yes, nilista mo na. So, ang tawag nila, insertion, lista, amendment, blah, Amendment. blah, whatever. Yes. Yan na ngayon, mga kababayan, ang bread and butter ng mga buhaya. Diyan sila kumikita. Okay lang sana, mga kababayan, okay lang sana kung talagang honest to goodness ang kanilang mga kababayan. Na wala talagang kurakutan, hindi sila magnanakaw. Pero, subalit na tapwat. Yan na nga Yan na ang source ng corruption, mga kababayan. Kaya dapat itigil na yan. Diyan nasasayang ang pera ng bayan. Maliban doon sa allocable, meron kang leadership, sabi niya. May leadership. Leadership. House leadership. Yan po yung mga leader. Yan po yung... Oo, sina J.J. Suarez, mga kababayan, tiba-tibayan. Sina Kokey, Redon,
tiba-tiba yan, yung sina Abante, Speaker, andyan po yung Deputy Speaker, andyan po yung Majority Leader, sina Sandro andyan po yung Marcos. Deputy Majority Leader, Oh. andyan po yung Minority Leader, Yan. andyan po yung mga chairman at vice chairman ng Ng mga Appropriations committee. Committee. Yan, O oh. magkano naman yan? Ito po. O bukod yan, ay maglalagay po ng unprogram. Bakit? Oh, may unprogram pa. Ay ba, iba po yung program? Walang kabusugang mga buhaya, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Kanino naman yan? Ay, yan yung mga hindi pa nakikitang maaring panggalingan ng ating mga pangangailangan. May kondisyon naman yan, Yan naman ay hindi magagasta yan habang wala tayong perang naiutang. Ang problema, mga kababayan, ang nangyari ngayon sa budget ngayon 2025, nauna pa yung unprogram na nabigyan ng pera, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Isa program. Kaya ise-certify ng Treasury. So meron pong ano yan, meron pong ano yan, may limitasyon po yan. O pagkatapos niyan, pagkatapos po niyan, dinagkaroon na po ng pagsusulit po dito sa House. Opo. Nabasa na po ng pangatlo. Opo. Ibig sabihin, third reading, tapos na po kayo. Final reading, Ang tama. tawag niyan, it's GAB. So House of Representatives General Appropriation Appropriation Bill. Tama. Oh, bill pa lang. O hindi, itataas ngayon sa Senado. Tama, nung isang araw pala siya, napasa na, mukhang Napasa na. pasado na po Nandun sa na sa kamara. namin ngayon. Binigyan na kami nasa online. Opo. Nakikita na namin na ngayon. Kinaltasan na nga ang budget ni VP Sara. 700 million ng mga kababayan, galing 900. Oo. Tapos, ang mga kongresista pala, mga kababayan, mayroong 1 billion each. Yung ordinary lang yan, ha. Tapos, mas malaki pa kapag leadership ka. Majority leader, House of Speaker, ganyan. Tapos, ang mga senador, 3 billion each. Minimum. Tapos, kung ikaw ang leader, kagaya ni Grace mo dati, 11 billion. Ang sarap ng buhay nila, mga kababayan. Ano yung ginawa ninyo, ha? Oo. Magkakaroon ngayon ng tinatawag na bicameral. Pagdating sa Senado muna, Sen, wala pang bycam. So, Hindi, ang sinasabi ko sa'yo, kung natapos na yung pagre-revisa. Opo, oo. O, di nagre-revisa ngayon. Teka muna, hindi tayo magkaintindihan eh. Oho. Ba't mo inalis dito? Ba't nyo nilagay dito? Ay, sa amin ganito, gusto namin ganito, ganyan, ganyan. So, hindi naman nawawala yung total eh. Opo. Ang pinag-uusapan lang, ginajagel-jagel lang. Yung pagkasasalansan na lang. Nasa priority ng, hindi, kami dito, hindi, ang tingin namin dito. So, hindi ngayon nagkakaintindihan. Ang Senado ba, Sen, may allocable din? Alam ba? Kasi, Meron! Yun, mamaya na natin na yan. sige. Yun naman masyado ka mga dalentado. Dito muna tayo sa O, dito. sa house. O, magkakaroon ngayon, hindi nagkakaroon ng, hindi sila nag-agree. Oo. So, merong conflicting version. Tama. Kami ganito eh. Ay, hindi kanya po pwede yan. 24 lang kayo 300 kami. Sa isang halimbawa, At saka kayo, wala naman kayong distrito. Ba't ba nakikialam kayo? Ito'y distrito kami. National, Ikaw ang distrito mo. national lang niya kami. Away na. Magkano ilang bang boto mo? Ha? Yun lang. Ilang ang boto mo? Ano distrito ka ba? Batanes? O, 8,000 lang ang botante mo. Malaki mo ng panoto ka lang. Ako, milyon-milyon eh. Ako, ilan bang boto mo? Oh, palakihan na ng boto, mga kababayan. O, 15,845,000. Teka, hindi tayo nagkakaintindihan. Bycam. Ayun. Ayan, okay. Isang halimbawa yun dyan, Sen, halimbawa yung pondo ng DMW, di ba? Oo. Nasabi niya, pondo niya ito. Hindi, ang gusto namin, taasan. Ngayon, mga kababayan, tingnan nyo. Careful kayo sa binoboto nyo, mga kababayan, dahil yan ang gagamitin nila sa kanilang kahudasan. Binotok niya kasi ako ng 15 million. O ganyan, mga kababayan. May karapatan ako magnakaw. Mas malaki ang dapat kainin ko. O ganyan ang mga thinking ng mga buhaya, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Binotok namin kayo, mga senatong, mga kongresista, hindi para magnakaw, kundi magserbisyo. Alam mo, sinabi ko, yung action fund ninyo, bakit 2.1? Billion lang, oo. Alam mo, yan sa 2.1 na yan hindi ka makakarami na nga. Kasi ang kailangan mo kako ay mga in-house lawyers. Yan, opo. Lawyers sila na mauutusan mo. Hindi ka ako, ayoko yung parang, anong tawag doon? Kukuha ka lang ng retainer. Lang, oo. Pag retainer yun, meron kang quota lang dyan Karaniwan, 100 clients lang yan. Pag sumobra dyan, another service fee yan. Oo.
Diyan nakasalalay ka ako ang buhay ng mga OFW natin. Oho. Nandyan ang 90% na problema. Saan mo sa gusto magkakaroon ng problema yan? Napakaraming factors ang aalalahanin mo dyan. Anong topic na nito? Mukhang na-skip mga kababayan. Kaniwan na pagka nagkaroon ng problema, inuuwi natin. Wala namang kasalanan. Laging papunta sa OFW. Nag-break kasi mga kababayan, no? May kaunting break and then pagbalik mga kababayan, ibang Pero topic tayo na. mauwi. Kaya tayo pinagtatawanan ng mga employers. May uwi na lang. Kailangan ilaban natin. Oho. Paano natin magagawang ilaban? Sayang, maganda na sana yung topic kanina mga kababayan na yung kalakaran kung kaano kumikita yung mga buhaya, Diyos ko Lord. Wala naman tayong lawyer. Ah, Kailangan makakuha ka man lang kako ng ganito karaming lawyers. opo. Kailangan mo doblehin yan. Kung na-approve na ng Kamara, kaya gusto nyo, dagdagan. Wala pa pwede namin dagdagan yun eh. Ayun. So, merong hindi pagkakasundo nga ang Kamara doon sa pondo na yun. Oo. Ngayon, Okay. magkakaroon ng BICAM ngayon. Example lang pala yan mga kababayan. Yung hindi pagkakaintindihan ng Kamara at saka sa Senado. Example lang ito yung sa kaso ng mga OFW. Kaya nga nag-uusap ngayon yung appropriations at saka yung finance namin. Oho. Hindi ko alam kung gaano ka-transparent ngayon. Dahil ngayon lang ako naging senador, hindi ko naman alam kung kasama ako sa BICAM o hindi. Opo. Pero nasama na ako ng BICAM nung ako'y nandun sa baba. Nasa Kamara kayo? Naginawa lang kaming props. Props lang sila. Tapos luto na mga kababayan. Pinakain kayo naman yung pinakain ng marami. Hindi man namin alam kung ano yung pinag-uusapan eh. Pinaupo lang doon. Namin ang kain eh. Kaya nung sinasama nila ako, ayoko na ako sumama dyan. Kayo na lang. Kasi hindi na nag-uusap. BICAM pa more tapos wala lang din mga kababayan ang yung mga leader lang ang nag-uusap. Dapat pinagdebate yan mga kababayan. Yan nga ang purpose eh. Nag-usap-usap dyan. Hindi lang yung dalawang tao lang. Parang sila na ang may hawak ng lahat mga kababayan. And then worst, doon pa sa BICAM mga kababayan ang grabing mga insertion. Usap sila. Okay. Ang pinakahuli ito yung BICAM. Ayan na. Yan, opo, yan. Ngayon, Oh, ang sige. resulta ng BICAM, At back to Tatay Digong na tayo mga kababayan. Alam niyo ba, nung maraming napakalaking in-insert yan si Soto daw mga kababayan, dyan sa BICAM, and then vinito ni Tatay Digong, kaya nagalit. Sabi ni Tatay Digong, hindi pwede ito, mga animal kayo. In-insert ni Soto mga kababayan sa BICAM. Pahiya si Soto, and then ngayon mga kababayan nag-grudge. ay yung resulta ngayon, nung diferensya ng NAP, ng NEP, nung GAA, at isama mo na yung sinabi ko. At kapag ka binawas mo yung nangyari rito, malalaman mo kung ilan yung nandito sa... Malalaman kung ilan. Nung kunin ko yung figura na nanggagaling kay dating Figure. Secretary Manuel Bunuan, sabi niya, yung allocable 450B. Allocable para yan sa mga kababayan, mga buhaya. 450 billion. Plus, mayroon pang insertion. Kinumpute nga ni Senator Marcoleta mga kababayan, aabot ng trilyon na napupunta lang sa presyohan ng mga buhaya. Laki. Opo, O opo. isipin mo nga laki yun, ha? Opo. Yung leadership, 100. Diyos ko Lord. Para doon sa mga leader, mga kababayan, majority leader, ganyan. B. Ang program, 150. Ang program. Oho. Pagkatapos yung diferensya, Oho. 400B. So, Difference. makikinuha mo na doon kung ano yung nanggaling sa Senado. BICAM. Ngayon, pag tinotal mo yun, 1 trillion ang sobra. 1 trilyon, mga kababayan, ang kapresyohan. Yan ang paghati-hatian ng mga buhaya, mga kababayan. Ko Lord! Kanina nagsimula tayong mag-analyze. Tama, oo. Inassume na natin, ito na ang pangangailangan Gastos. ng produkto, ng serbisyo, ng halos lahat ng mamamayang Pilipino. Ito na ang makakasapat. Maaring nagtis tayo ng konti, higpitan ng sinturon, o maluktot dahil yung kumot ay hindi masyadong mahaba. Opo. Pero ito na yung bale, kakayanin ng ating ekonomiya. Yan po yung NEP. Ito yung NEP. NEP. Gaya ngayon, 6.7 trillion. Di ba? 6.7. Opo, 6.7 trillion Oo. ang hinihinging budget. Opo. Nag-BICAM na, nag-usap-usap na, ano nangyari? 6.7 din eh. Opo. Ang nagiging problema, Oho. may nawala doon sa mga merong naidagdag. Oo. Hindi naman nababago yung kahilingan nila Sen, di ba?
Taon-taon, oh. Merong Ano yan? Ginawa, revision nila mga kababayan yung anong tawag nga doon? Parang amendment mga kababayan pero mayroong specific na tawag doon. magsasakripisyo doon dahil nga yung allocable, kailangan palitawin yung alin niya, 400 pesos. Tanggalin natin, ganito yung, kasi ito yung gusto ng mga ganito. Kaya nga nag-juggle eh. Okay. Juggle. Pagka naumpisa na yung pagpapalitan ng ganito, ito yung allocable. So natupad yung allocable. Pero nagsakripisyo, yung dating inisip na para sa tao. So naapektuhan pala yung proposal na galing mismo Oo. dun sa... Mawawala Yung galing na mga kababayan, yung pinag-isipan na ng gobyerno, napalitan ng gusto ng mga buhaya. Sige, kung naniniwala tayo na 6.7, yun ang talagang pangangailangan natin. Talagang ideal. Oo. Eh bakit merong allocable? Ba't merong unprogram? Ba't merong leadership? Di ba? So, So, ang dapat ako, siguro, kung akong tatanungin nyo ngayon, Opo. Para masolusyonan ito, Sen. sa Opo. panig ng mga senador, halimbawa, ako, ngayon pa lang, isasuggest ko na sa kanila, total, pinag-uusapan natin ang insertion, yung amendment, Opo. yung palistahan. Sabi ni Soto, okay lang yun. Gusto Lord. Si Soto mga kababayan na nasupalpal dati na veto ni PRRD ang insertion. Over and above, yung NEP. Opo. At merong nagkakaroon ng konting alingas-ngas dyan, merong pumalag dyan kasi may nagsabi na yan ay hindi mabuti, yan ay pinagmumula ng ganyan. Mabuti. Lalo na yung salitang insertion, Opo. nagkaroon siya ng negative connotation. Isiningit kasi dating eh. Oo, parang Mahilig sa isiningit, singit. hindi naman kailangan isiningit. Pagkatapos, nababanggit palagi ang insertion, lalo na yung program na associate ngayon dun sa mga flood control projects. Ay. Mostly sa mga kababayan insertion doon sa flood control pa na mga ghost project. Itam, kurakutan mga kababayan papunta. Etong mga nonsense na mga insertion allocable ng mga buhaya. Kaya merong isang senador na sinabi niya, bubusisiin ko yan. Lahat ng mga senador kanya sa 2025 budget, nagkaroon halos lahat Halos lahat ng insertion. So negative yun. Kasi yun nga, ang dating na kanya sinabi. Ngayon, siguro sa akin, dahil sa nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol dyan. Opo. Although sinabi noong Senate President, hindi naman yung insertion or amendment, yan naman ay parte ng budget process. Totoo po. Kung parte ng budget process, bakit merong nagsabi na bubusisiin niya? Contradicting na sila. Isot na kababayan si Soto at si Lacson. O, bakit may nagsabi na kung bakit pinayagan yan? Oo. Ibig sabihin, kung pinipigilan niya na dapat na hindi nangyari yon, hindi tama. Masama. Oo. Di ba? Opo. Sen, may nagagalit na senador kapag ka sinabihang meron kang insertion eh. Hindi, kanya, amendment yan. Amendment. Para pag may pagkakaiba. Aha. Nako talaga. Nako. Mga julol. Yung mga mga kababayan ng mga buhayang mga kawatan. Hindi daw insertion dahil amendment. Virus. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa scheme o modus ng mga kurakot mga kababayan sa gobyerno? Post the comments below.